Hello! Hello mga master! Good day po sa inyong lahat. Ayan, welcome back sa ating YouTube channel. Ay, welcome me. Welcome na naman sa akin. Yan, sa magandang umaga po. Magandang umaga na ba? Magandang araw sa inyong lahat. At ayan, nandito po tayo ngayon sa sa Sierra Madre. Ay mga master, ang tagal kong walang update sa ating channel kasi totoo lang, kaya wala tayong update sa ating YouTube channel dahil nagkasakit po ako. Oo, nagkasakit ako mga master. Ginupo ako ng karamdaman. Yan, ngayon lang, kakagaling ko lang. Ngayong sakto, Pasko. Yan, medyo okay na ako mga master. Kasi talagang alas 2 linggo ko may sakit, trangkaso ko mga master. Kaya po wala akong any update sa ating YouTube channel. Sobrang tinamad din ako mag video. Ayan, at ngayon po medyo okay na ako. May ubo pa pero kahit pa paano naka-recover na ako, no. Yung mga nakaraang araw talagang bedridden ako. Hindi ako makalabas ng bahay. Sakit ng ulo ko. Yun, hindi makakain, as in halos walang maayos na kain. So ngayon naka-recover na. At ito nga, ayan. Umiub pa rin ako. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, today is December 25. At ayan, nandito po tayo ngayon sa taas. Umakyat ako para naman kahit pa paano mapreskuhan man lang tayo ng hangin, no? Kasi grabe nangyari sa akin. Wala talagang labasan ng bahay. Talagang mga master, sa loob lang ng bahay. Nakaka-suffocate yung nangyari sa atin. Trangkaso, ubo, sipon, allergy, nagsabay-sabay na. Ngayon lang ako nakalabas ulit. Actually, dapat 1 week lang tong trangkaso natin eh. Mga ganun lang. Nabinat ako eh. Kala ko kasi nung mga last week, okay na ako, no? Kala ko okay na ako, magaling na. Lumabas ako ng bahay. Tapos nagpunta ako sa Manila. Ayun, nabinap. Mas lalong malala yung nangyari sa akin. Kaya ngayon talaga ako. Fully recover talaga. So actually medyo okay na ako nung December 23, no? Pero nahihilo-hilo pa ako. Ngayon may hilo pa rin ako. Medyo nahihilo pa rin. So, ayan. December 25, 2025. At kakagaling lang natin sa sakit, mga master. Ayan, kaya wala akong kahit anong vlog, wala akong update. Ngayon lang. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Hindi rin ako nag-update sa YouTube ng mga long videos. As in, wala talaga akong pang long video. Mga short naman na-upload kasi yung mga kung saan ko lang pinagkukuha yung mga video na yun. So ayan mga master, yan po ang nangyari sa atin. Kaya wala tayong update. Dun sa mga nagtatanong bakit wala nang ganito, walang ganyan. Ayan po, kasi yan, nagkasakit ako. Ginupo ako ng karamdaman. Bedridden ako mga master for almost 2 weeks. Kasi walang maayos na kain, walang maayos na tulog, walang tulog talaga. Sakit ng ulo, hirap matulog, hirap makahinga. Ayan yung nangyari sa atin. Walang maatinong kain. Ngayon lang ako nakakabawi ng kain na maayos-ayos, no? Medyo nakakakain na ako ng maayos. So ito nga, dapat mga master, usually every Christmas talaga, simula nung nag-vlog tayo, meron tayong long ride.
no? Ano ko na yan eh, baga naging ano ko na, schedule ba na every Christmas meron tayong North Loop edition na content, no? Travel vlog. Pero this time hindi natin nagawa dahil nga sa ano, nagkasakit tayo. Sumakto naman na nagkaroon tayo ng sakit. Eh mahirap naman bumiyahe mga master ng yung ano, hindi ka sigurado sa katawan mo, no? Mahirap na magkasakit sa ano, magka-problema, madisgrasya ka. So kaya wala tayong Christmas ride ngayon. Ngayon lang, no? Ngayon lang tayo walang Christmas ride, pero ng mga dating ano, meron tayo every Christmas, meron talagang long ride. Wala rin tayong camping. As in, ngayon 2025, wala tayong activities. So, babawi na lang ako next year, mga master. Kung ano man ang gagawin natin, panibagong vlog by maybe next year. So another adventure ng ating buhay. So ngayon po, akyat po tayo ngayon. Kaya ngayon, ano na lang, dito na lang muna tayo sa Marilaki. Actually, maraming salamat po sa suporta nyo. Merry Christmas sa inyong lahat. And na-miss ko yung na-miss ko mag-upload, mga master. Well, ang plano ko nga, baka tapusin ko na itong buong December, baka January na talaga ako mag-upload sana ng mga content, no? Eh kaso hindi ko, syempre mga master, may karapatan nyo rin malaman kung bakit wala akong update. Welcome to kilometer 90. Mafog, pero wala namang ulan, pero zero visibility na dun, oh.
mga master. Ayun yung nangyari. Base doon sa sa yung driver nitong Land Cruiser tumama sa likod niya. Kumbaga, yung rider yung bumangga sa kanya. Sa likod talagang tama. Nakita ko naman yung yung tama nung sasakyan sa likod. Kaya ewan, ano nangyari doon? Basta siguro, pag tama, sumemplang. Ito. Tumatakbo rin yan. Oo, magkasunod sila, magkasunod. Taillight sa tabi. Oo. Hindi siya umabot. Pag ganun siya eh. Pag ganun? Siguro sa likod ko, hindi siya umabot. Sa likod. Ninaplat yung mga master. Grabe. Talaga. Pero okay na. Meron ng rescue. Paskong Pasko. Chill ride lang. Ito, ayun yung tao. Baga sabi nung driver, kasi sila naman ang nakakita, sila naman yung nandyan, di ba? Kita naman sa tumama talaga sa kanya, sa likod. So, nung ganun, siyempre, imbestigahan pa yan. Ngayon, pag depende sa investigasyon kung anong kalalabasan. Paskong Pasko. May ganyan. Ang nakatawag nito, medyo nakasama pa dun sa rider kasi wala siyang helmet. Kaya talagang ugaliing mag-helmet mga master. Kahit na pupunta ka lang sa malapit, yun talagang importante. Kasi kung naka-helmet si kuya, hindi tatamaan yung ulo nun sigurado. Mukhang ulo yung tama niya Tumutubo yung yung ulo niya. Paskong Pasko. Ingat na lang sa atin. Yan, sana lesson learn mga master sa mga rider diyan. Kahit na malapit ang inyong pupuntahan, ugaliin natin magsuot ng helmet kasi hindi mo masasabi yung yung tawag nito, disgrasya. Hindi naman sinasadya yung nangyari, di ba? Wala namang gustong madisgrasya. Siyempre tayo bilang isang rider, hindi rin naman natin gustong masaktan tayo. Pag mga ganyang disgrasya na hindi talaga unprecedented ba tawag nun? Tama ba yun? Kailangan ingat. So kung merong helmet, sa akin lang ako, kung kung may helmet yun si kuya, baka medyo na-lessen yung damage. Wala kasing helmet Mukhang taga rito lang. Mukhang kilala nung lalaki na isa. Buti may nag-assist agad, meron agad buti meron agad tumulong. Ang hirap pa naman ngayong ganitong panahon. Akalain mo mga master,
Makya tayo dito ng Pasko tapos may ganyan pang ano. Meron tayong ganyan na nasaksihan. Pauwi na lang tayo, no? Lesson. Talagang kailangan sobrang ingat. Yun ang pinaka the best. Tsaka magsuot ng protective gear sa katawan. Importante sa ulo. Yung talagang pinaka number 1. Headgear. Helmet. Kung may helmet yun si kuya, hindi ganun tama nun. Mukhang ano eh. Siguro pagkatama niya, baka yung pagbagsak niya sa simento yung ano, yung nagpalala sa kanya. Hindi natin alam mga master. Ang iniisip ko rin, bakit na-flat yung gulong ng sasakyan? 'Di ba? Bakit na-flat yung gulong ng sasakyan? Kung pwedeng, kasi iba yung kwento nung ano eh, nung driver eh. O baka, eto, ano ko lang spekulasyon ko lang. O baka nasagasaan niya yung motor. No? Baka nasagasaan niya yung motor, kaya na-flat yung gulong niya. Kasi kung binangga lang siya nung tao, hindi mapaplat yung gulong niya eh. Tama ba ako? Di ba? Spekulasyon ko lang Kasi nagtaka rin ako mga master. Although sabihin natin sa likod galing. Kung pwede sigurong naipit yung motor doon sa malapit sa gulong, no? Kaya na-flat yung gulong. Hindi ko na inusisa eh. Ngayon ko lang naisip. Bakit na-flat yung gulong? Kasi kung tumumba lang si rider dito sa gilid ng sasakyan, hindi mo pa-flat ang gulong eh. 'Di ba? Tama ba ako? Or kung si rider yung bumangga sa sasakyan sa likod, hindi tatamaan yung gulong. Tingin ko ang position nila, tama rin yung muestra nung ano nung rider na ay nung driver na parang ano yan galing sa magka-counter flow yata kasi kurbada eh, mukhang yung motor magpa-counter flow ay counter flow pa overtake siguro. Hindi, syempre hindi naman kalakasan yung makina ng motor, no? Siguro ano, hindi kinaya ng motor eh, sakto magkasabay sila, baka ayun, ganun na nangyari. Baka nasagasa, pumasok yung gulong sa likod. Tapos tsaka siya tumama, nasagasaan yung motor. Kasi imposible namang ma-flat yung gulong kung hindi masasagasaan yung motor na may matalas na bagay doon or nabangga lang. Kasi mukha namang hindi malakas yung pagkakabangga. Mga master, pansin ko lang mukhang hindi malakas. Kasi ang damage ng sasakyan parang ano lang eh, gas-gas lang eh. Hindi naman talaga yun hindi mabilis. Ayun. Parang hindi naman mabilis yung sa takbo nung motor. Akin lang ewan ko pero sa nakikita ko, kasi nakita ko yung yung damage ng sasakyan. Nagtaka lang ako bakit na-flat pa. Hula ko lang yun. Hindi ko alam kung anong cause kung bakit na-flat pa. Pero tingin ko talagang may natusok yung gulong. Walang wasak yung gulong mga master eh. Hindi wasak. Na-flat lang. So ibig sabihin parang meron siya nasagasaang matulis na bagay or ganun. Kaya natusok. Kaya sumingaw.
Basta, isa na lang talagang dapat natin gawin para maiwasan yung mga ganyan. Ingat sa kalsada. Yun lang. Tapos ano, hindi natin alam kung nakainom din yung rider, di ba? Wala kasing ano, helmet eh. Kung may helmet man lang sana, no, na lessen yung ano, yung damage. Kaya doon sa mga rider, ayan, tama, paulit-ulit ko sinabi kanina, malapit o malayo, dapat naka protective gear, helmet. Kasi ang ulo ang pinaka importanteng parte ng ating ano, katawan, lalo na kung tayo nagmumotor. Oh, meron pa ba dito? Oh, siraan na siraan. Laging at wag magdadrive ng nakainom. Hindi ko sinabing nakainom si kuya ha. Baka lang or talagang baka disgrasya lang din. Wala, mahirap magbigay ng ano spekulasyonez. Basta ride safe sa inyong lahat mga master. Medyo nakakalungkot lang kasi Paskong Pasko, ganun pa yung nangyari. Kanina rin, muntik na rin ako mabangga kanina eh, paakyat dito. Buti na lang alerto ako. So yun lang mga master. Merry Christmas po sa inyong lahat. Lagi tayong mag-iingat sa ating mga ano, pinupuntahan at sa ating pagdadrive. Sana ano, okay si kuya. At sana maayos nila yung ano, usapan.